Tayo po ay magkakaroon na ng ating pong declaration. Ready? I declare God's incredible blessing over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. I will witness the demonstration of His power. It will elevate me to a level higher than before. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I am more than a conqueror. I declare that God will open up supernatural doors for me. God will accelerate His plan for my life. He will do exceedingly, abundantly, above all that I ask or imagine. I am well able. I am equipped. I am empowered. I will experience the double portion of God's anointing. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Pwede mo ba sabihin ng tatlong tao, you are victorious? At sa mga kasama po natin sa FB Live, sa YouTube, you are all victorious. So welcome to Christ the Rock Covenant Church International, Maine. Nandito po tayo ngayon live sa Ciudad Real Subdivision, San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga kasama po natin via online, maging ito man po ay sa Facebook o sa YouTube, kayo po ay inaanyayahan namin na makasama po natin dito sa atin pong gawain. At kung kayo naman po ay mas available sa inyo na sumamba pagdating po ng hapon, alas 4 ng hapon, tayo po ay may gawain sa McDonald's Lagro. No? So magkita-kita po tayo mamaya doon po sa mga kasama po natin sa FB Live kung hindi po kayo nakarating ngayong umaga. Sino po dito nananampalataya? Napakahalaga po ng pananampalataya. Amen! Without faith, it is impossible to please God. Sino po dito nananampalataya na bibigyan siya ng Panginoon, ipaparana sa kanya ng Diyos ang katagumpayan? Can I hear your loud amen? Kung ikaw ay nananampalataya, pumalakpak ka ng malakas sa Panginoon. Thank you, God. Dahil ito po ang ating topic sa umaga pong ito. Walk in victory. Ako po ay naniniwala ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. And I believe you are a child of God. Not because of religion, not because of good works, but you are a child of God because of God's grace. Because salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. And if you are a child of God, the plan of the Lord in your life is not to walk in defeat, to live a life of failure. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Na mamuha na tayo dito sa mundong ito, lalakad tayo ng mga biguan sa mga buhay natin, nalalakad tayo sa mundong ito na talunan, na puro na lamang pighati at kabiguan. Ako po ay naniniwala, bahagi yan ng buhay, dadaanan. But it is not the ultimate plan of God in the lives of His children. Ang nais ng Panginoon, tayo ay managumpay. Pwede mo bang sabihan mo ulit ang iyong katabi? This time, lagyan mo talaga ng conviction, galing sa iyong puso, may pananampalataya, sabihan mo ang iyong katabi, you are victorious. At hindi po sapat na alam lang natin na tayo po ay mananagumpay. But we really need to walk in victory. Because we are walking intimately with God,
we are walking in the supernatural, and then if we are walking with God, a victorious God, who already won the battle many, many times. Alam nyo, ngayon pong ngayong umagang ito, upang maunawaan po natin, upang mas maunawaan natin ang pag-uusapan po natin, because we are talking about victory, we need to have a deeper understanding, to have the foundation, the proper foundation coming from the Word of God, upang maranasan talaga natin ang tagumpay. We are victorious, but the desire of God is for you to experience that victory. Amen. Sino po sa inyo naranasan mo o nakabalita ka ng kwento ng kaguluhan, pag-aaway, at pagkatapos sa kalagitnaan ng gulo ng pag-aaway ay merong nakigulo. Merong nangialam. Merong nakisawsaw doon sa pag-aaway, sa kaguluhan. Merong umawat, hindi alam yung punot dulo nung kaguluhan at nung away. Alam niyo po ba na kalimitan ng mga napapahamak ay yung nakigulo lang, nakiaway, nakisuntok. Yung iba nga nakiawat lang. Yun pa ang napahamak. Bakit? Kasi hindi alam yung punot dulo, yung pinagmulan talaga nung sigalot, yung pinagmulan ng gulo, yung pinagmulan ng away. But this morning, we will dig deeper. We will dig deeper. We want to understand more. We want to have a deeper understanding of what is happening right now for us to really experience victory. At nais ko po kayong dalhin, of course, sa salita ng Diyos. Naririto po tayo not to receive the opinion of man. We are here to receive the revelations coming from God. Let us open our Bibles in the book of Ephesians chapter 6. Pero titignan din po natin ito sa atin pong monitor. Subalit kung gusto nyo pong basahin yan sa ibang version, gusto nyo po yan basahin sa Tagalog, gusto nyo po yan basahin sa ibang English translation, sa King James Version or sa New King James Version or sa New American Standard Version, you can do so. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Dito muna po tayo. Marami-rami po tayong babasahin. Sino po dito, you are willing to learn? Palagi ko po itong binabanggit, but let me tell you again, let us set our minds into learning mode. Mag-adjust po tayo kasi maraming pagkakataon, ang mga isipan natin nakaset sa entertainment mode. We want to be entertained. Kung kaya't kapag tayo ay tinuturuan, ang dating sa atin, ay, boring. Wala ba yung ma-entertain ako? But this morning, my objective is not to entertain you. Kung kayo po ay pupunta ng church to be entertained, wag na lang kayong pumunta, mag-stay na lang kayo sa bahay, manood ng Netflix. But if we are here, we want to learn, we want to be transformed. Nais natin na ang mga buhay natin ay mabago upang magkaroon ng katuparan ng magandang plano ng Diyos, God's good, pleasing, and perfect will. Nararapat lamang po na iayon natin ang ating pag-iisip, handang tanggapin
ang pagtuturo ng ating Diyos. Ang sabi po dito sa 2 verses muna na ating nabasa, ang sabi dito ng liham, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epheso. Believers in the city of Ephesus, napakayaman na lungsod ng Ephesus noong unang panahon. At ang sabi dito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano believers, mga anak ng Diyos sa Ephesus, at naniniwala po ako magpahanggang ngayon, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, be strong in the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, magpakatatag ka. At ang katatagang ito, hindi po natin huhugutin sa kung ano paman. Ay, Bishop, meron akong nakitang quotation, napakaganda talaga. Pinanghawakan ko nga eh. Hindi lang po tayo kumukuha ng katatagan, humuhugot sa kung ano-ano, kung kani-kanino, kung saan-saan, hinuhugot natin ang ating katatagan galing sa makapangyarihang mga salita ng Diyos. Pangako ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Can I have your amen? Be strong in the Lord and in His mighty power. Bakit kaya ito isinulat ni Apostol Pablo? Kasi merong nagaganap na labanan. We are in the midst of a war. Mamaya po, pag-uusapan pa natin yan. Kaya ang sabi sa verse 11, kita nyo, pinaghahanda sila, put on the full armor of God. Sa ibang English translation, the whole armor of God. Hindi pwedeng isa lang. Kasi yung labanan na ito, matindi. Hindi nga natin ito kakayanin sa pamamagitan lamang ng sarili nating galing at husay. We need God. At kung ano yung provide ng Panginoon, He provided the armor. Nakakailangatin po natin to experience the victory. Kaya sabi dito, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Isuot mo lahat upang ikaw ay managumpay. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are victorious. Upang mapagtagumpayan daw natin yung tingnan niyo po ito ang sabi dito, against the devil's schemes. Kung babasahin niyo po ang ibang English translation, ang ginamit po against the devil's strategies. Dahil ang salitang scheme sa salitang Griego, sa Greek, the original language of the New Testament is the word methodia. Very obvious, diyan galing ang salitang method. Ang ibig sabihin, nakikipaglaban tayo sa mga nilalang, look at me, intelligent beings. Ang mga kalaban natin, hindi ito mga aanga-anga, eengot-engot. They are strategic. Meron silang method. And they are organized. Kung kaya't pinapaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga believers sa Ephesus hanggang sa modernong panahon, be strong in the Lord. Look at verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Grabe, ano talaga sila? Organized. Actually, ang pinapakita na yan, dito sa verse 12, pinapakita dito yung structure of
government. Yung structure ng kingdom of darkness. Kaya nga siya kingdom. Meron siyang structure. Because these demonic spirits, demonic creatures, once upon a time, they came from the kingdom of God. At nung nagkaroon ng great rebellion, bumuo sila ng another kingdom. Mamaya, titignan pa natin yan. By the way, gusto ko pong ipaalam sa inyo, sinisigurado ko, hindi ko matatapos ngayong umagang ito, yung topic natin. Pero kung mag-i-stay po tayo hanggang 12 p.m., pwede. Ang sabi po pagdating ng verse 13, therefore, put on the full armor of God. Inulit na naman. Hindi lang sinasabi, armor of God. Paulit-ulit sinasabi, full armor. Sabihin mo nga, full armor. May mga Christian kasi, nakakalimutan na neglect. Sino dito yung nagmamadali ka, papasok ka siguro ng school, papasok ka ng office, meron kang gagawin, nagmamadali ka, may nakalimutan ka. Nakamedyas ka lang pala, wala kang sapato. Sobra naman yan, Bishop. Magkaibang sapatos pa lang nasuot mo. Nagkaiba-iba. Pero ang sabi dito, put on the full armor of God, so when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Nais talaga ng Panginoon, managumpay tayo. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth. Ito isa-isa na. Sinimulan ng isa-isahin ang mga armor of God. And I want you to listen very carefully, to read between the lines, upang makita natin ano ang nais ng Panginoon na ituro sa atin. Sabi dito, sa verse 14, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. By the way, gusto ko kayong i-inform na nung sinusulat to na Apostol Pablo, ang sabi ng maraming mga Bible scholars, malaki ang possibility na tinitignan ni Apostol Pablo ang comparison ng isa sa pinaka-elite na mga soldiers nung kanilang panahon. At ito ang mga Roman soldiers. So, meaning ito yung tinitignan ni Apostol Pablo na comparison sa physical realm at sa spiritual realm. So I want you to picture out a Roman soldier. Maaaring hindi pa tayo nakakakita ng ng personal ng Roman soldier, pero maaaring nakakakita na tayo sa movie, sa video, sa picture. I-picture out natin ito. Ang sabi dito, the belt of truth and the breastplate of righteousness. Verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Tinatawag itong sandals of peace or shoes of peace. Can you imagine ang isang Roman soldier, suot-suot niya yung armor, yung breastplate of righteousness, yung belt of truth, pagkatapos wala siyang sandals. Nung unang panahon, hindi ganito. Dito, kahit wala kang sandals, pwede kang lumakad-lakad dito. Pero nung kanilang panahon, at kung kayo ay makakarating sa Israel, sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Sige, ideklarahan mo, kapatid! One day, makakarating ka sa Israel. Huwag mo na ngayon kasi may gulo. Let us continue to pray for Israel. Nagkakagulo po ngayon doon. Palagi naman. Talaga nga namang ito ay palaging ina-attack ng mga Arab neighboring countries. Kaya lang may pangako na talaga ang Panginoon
sa bansang Israel. Pero ito po, pag nakita na natin na nasakop, napasok ang bansang Israel, malapit-lapit na. No? Actually, pag nga nakarating kayo doon, makikita ninyo hindi na buo ang Israel. Na ibig sabihin na ang buong Israel ay teritoryo ng mga Israelites. Ang Bethlehem ay pinangungunahan na ng mga Palestinians. Ang Jordan ay ang Jericho ay pinangungunahan na ng mga Palestinians. Okay? So, sabi po dito, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Look at verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith in which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Hindi lang yung belt of truth, hindi lang yung breastplate of righteousness, hindi lang yung sandals or yung shoes of peace. Kasi pag nakapunta kayo sa Israel, mabato. Kaya pala nung sinulat ito ni King David, ang Psalm 23, sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Nung napunta po kami ng Bethlehem, yan yung the town of David. Grabe, talagang mabundok at pagkatapos makakakita ka ng valley at puro bato, mga limestones. Yan po ang pangunahing mina nila doon. Hindi po pwedeng wala kang sapatos. Kaya, Brother Efren, kapag kayo nagpunta ng Israel, bibili ka ng ibang sapatos, yung komportable sa paa, pero hindi basta-basta dumudulas. Kasi lalakad po doon hindi po pwede ang leather shoes pag kayo ay nag-Holy Land Tour. At ganun din, nung kanilang panahon, lalo na. Kinakailangan talaga nung tinatawag na sandals of peace or shoes of peace. And then, yung tinatawag na shield of faith, pananggalang sa mga ibabato ng dyablo. Ito yung mga tinatawag na mga flaming arrows. Verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Meron pa yung helmet, hindi po pwedeng wala yan. Kaya lang puro defensive yun No? Pananggalang, belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of peace, helmet of salvation, shield of faith, and then swords of the Spirit. Ito naman yung ginagamit to attack. Ilan na po ang nabasa natin ng mga armor? Kasi ang sabi, the full armor. Sabihin nga natin, full armor. Actually, nakaka-anim na po tayo. Ang akala ng iba, 6 lang. Pero pag binasa natin, merong 7 armor na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo ay managumpay. Sabihan mo nga ang iyong katabi, bagay sa iyo ang matagumpay na buhay. Sa mga kasama natin via online, bagay sa iyo ang matagumpay na buhay. Ano yung pampito? Ang sabi po ng verse 18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Ang pang-18 is prayer in the Spirit. This is not an ordinary prayer, but you are praying in the Spirit. Isang weapon po ito na dapat matutunan ng mga anak ng Diyos. Ano itong prayer in the Spirit or praying in the Spirit? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14,
Nagtuturo si Apostol Pablo ng mga gifts of the Holy Spirit. At dito sa verse 2, may sinabi si Apostle Paul sa kanyang epistle, sa kanyang liham. Ang sabi niya, "For he who speaks in a tongue that does not speak to men, but to God. For no one understands him." Yung daw nagsasalita ng makalangit na salita ay hindi nakikipag-usap sa tao, nakikipag-usap sa Diyos. For no one understands him. However, in the Spirit, sabihin nga natin, in the Spirit, he speaks mysteries. Merong another weapon, pang-pito, doon sa Ephesians chapter 6. Ang sabi doon, pray in the spirits. At dito ay matutuklasan natin kung anong sinasabi ni Apostol Pablo. Pagdating sa verse 14, "For if I pray in a tongue, my spirit prays. But my understanding is unfruitful." Hindi mo alam kung anong ibig sabihin. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit and I will also pray with understanding. Hindi naman pwedeng nananalangin tayo at hindi natin nauunawaan. But we also need, this is the conclusion according to Apostle Paul, but we also need to pray in the Spirit. I will sing with the Spirit and I will also sing with the understanding. So the seventh weapon, the seventh armor is praying in the Spirit. And I pray that when we receive the infilling of the Holy Spirit of God, together with it, we will be able to receive our spiritual language. Can I hear your amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa ibang version, yung verse 12, sabi nung binasa natin kanina, "For our struggle is not against flesh and blood." Pero sa New King James Version, ito po yung pagkasabi, "For we do not wrestle against flesh and blood." Ginamit ni Apostol Pablo yung salitang wrestle. Wrestling. Sipin mo. Ito yung picture. Yung pakikibaka talaga. Dati kasi usong-uso yan sa kanila. No? May mga gladiators diyan, talagang nakikipagbuno, nakikipaglaban. Hindi ito hindi barilan eh. Talagang hand-to-hand combat ang laban. Ganito yung pakikipaglaban. Ang ibig sabihin, meron talagang labanan, digmaan na nagaganap, and we need to be aware that our lives, especially us Christians, sons and daughters of the kingdom, we are in the midst of a war. And one of the most effective lie of the devil is to make you believe that everything is okay. Just fulfill your dream, your ambition. Gawin mo lang kung anong ang para sa buhay mo, ikaaayos ng buhay mo. Na naging unaware ang maraming tao na tayo ay nasa gitna ng isang cosmic war. At sa umagang ito, nais ko pong ipakita sa inyo, nais ko magkaroon tayo ng matibay na foundation, katulad nga ng sinabi ko kanina, may mga tao, pag nakakita ng gulo, ng pag-aaway, nakikigulo, nakikisawsaw, napapahamak. But this morning, nais nating malaman ano ba yung mga naganap nung sinaunang panahon pa at ano ang kinalaman nito sa mga buhay natin sa modernong panahon. So I want to introduce to all of you the moves and the counter moves between the kingdom of God
and the kingdom of darkness. Number one, God's move. The perfect creation, including angels. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, ng Genesis chapter 1, verse 1, it speaks of complete creation. Hindi sinabi yan, God, in the beginning, God is creating the heavens and the earth. Ang sabi diyan, God created the heavens and the earth. Sa Genesis chapter 1, verse 1, tapos na. Ang ibig sabihin, yung mga susunod na talata, may mga mangyayari na doon. Tapos na ang creation at meron ng mga mangyayaring kaganapan. Pero dito sa Genesis chapter 1, verse 1, when God created the heavens and the earth, ano pa nga ba ang nangyari? Pag sinabing God created the heavens and the earth, He created the heavens and the residents of heavens. He created the earth and the residents of the earth. God created the angels. After creating the universe, specifically the heavens and the earth, and after all the preparations for all the respective environs, God created the inhabitants thereof, the angels. Nasa Genesis chapter 1, verse 1, nangyari ang lahat ng yan. Titignan natin sa mga parallel verses na connected sa Genesis chapter 1, verse 1. Tayo ay magtungo sa Psalm 33, verse 6. Pwede bang basahin natin ang Psalm 33, verse 6? Ready? Read. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. So ito ay connected, parallel sa Genesis chapter 1, verse 1, at nung nilikha ng Panginoon, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them. By the way, yung word na host pertains to two things. Number one, stars. But number two, angelic beings. Meaning, when God created the heavens, together, God also created the angels. The angelic host, the heavenly host. Nehemiah chapter 9, verse 6. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven, look at this, and the multitudes of heaven worship you. So meaning, yung tinutukoy dito na starry host ay hindi lang stars, but angels. Because ang sabi dito ng Word of God, sila ay sumasamba sa ating Panginoon. Move number one, the move of God. He created the perfect creation with all the starry host, the heavenly host, or the angels. Create ng Panginoon. And then, the counter move of Satan. The devil's counter move. Kaya mayroong labanan para mas maunawaan natin. Ano ang naging counter move ni Lucifer? The cosmic rebellion.
And the book of Ezekiel, pero isulat nyo ito sa ano ninyo kung kayo ay nagte-take down ng notes, basahin din ninyo ang Isaiah chapter 14. Pero ngayon, ang babasahin lang muna natin ay Ezekiel chapter 28. Sabi dito, this is what the sovereign Lord says. You were the model of perfection, or by the way, this is pertaining to Lucifer. Ang sabi dito, you were the model of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Remember, yung creation ng Genesis chapter 1 verse 1 together with the angelic host, starry host, we call it perfect creation. So pati mga angels. Ang sabi dito sa verse 13, look at verse 13. Ang sabi ng verse 13, you were in Eden. Kaya pala, bago pa napunta doon si Adam and Eve, andun na si Lucifer. Okay? Ang sabi dito, the garden of God. Every precious stone adorn you. Ruby, topaz, and emerald, chrysolite, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and beryl. Your settings and mountings were made of gold. And the day you were created, they were prepared. Napakaganda nung creation na ito, nung angelic host na ito. And then verse 14, you were anointed as a guardian cherub. Ito si Lucifer. Siya ay isang cherub angel. For so I ordain you. You are on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Hanggang siya ay nagkasala, dito nagkaroon ng tinatawag na cosmic rebellion. Look at verse 14. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So, I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. So itong Lucifer na ito, siya ay binigyan ng judgment at siya ay itinapon dito sa mundo. Ang sabi ng Revelations chapter 12 verse 4, his tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. 1/3 of the angelic host ay na-convince ni Lucifer to turn their back to God and to rebel against God. Kaya sama-sama silang itinapon sa mundo. By the way, nung itinapon sila sa mundo, ano na yon? Wasak na rin ang mundo nun because of the cosmic war. Revelation chapter 12 verse 9. So the great dragon, yan yung tawag kay Lucifer, kay Satan. So the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil, and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth. At sino yung 1/3 na yun na kasama niya? And his angels were cast out with him. So, move number 1, God created the perfect creation, including the angels. The counter move of the devil, nagkaroon ng cosmic rebellion. Natalo sila, nung nagkaroon ng labanan, itinapon sila sa mundo. Pero wasak ang mundo. Punta tayo sa move number 2, the move of God. Cosmic reconstruction and the creation of man. Yan ang move ni God. Okay? Tignan natin. Kanina, binasa natin yung perfect creation. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos na, perfect creation, including the angels. Pagdating ng verse 2, now, look at this, now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Ang verse 2 is contradict to the character of God. God will not create something formless, something dark. Actually, yung word na deep is equivalent to
the bottomless pit. Bakit nagkaroon na ng bottomless pit? Sa verse 2. Kasi between Genesis chapter 1, verse 1 and verse 2, diyan nangyari yung cosmic war, nagkagulo-gulo na, pati ang mundo ay nagulo. Pagdating ng verse 2. Now, cosmic construction or cosmic reconstruction can be found in verses 3 to 25. Wala na tayong time basahin. Assignment nyo yan. Pag binabasa natin yan dati, akala natin, yun yung creation. Hindi. Nawasak na. Nire-reconstruct. Kaya nga pag binasa nyo yan, pag binasa nyo ang verse 3 to 25, hindi naman walang-wala eh. May water pa, may light, inaayos lang ni Lord yung na mga nawasak during the cosmic war. And verse 26, eto na, papunta tayo doon sa exciting part. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God He created him. Male and female He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Ito yung move ni God. Nag-rebel si Lucifer together with the one-third of the angels. Nasira yung creation, na-reconstruct ni God, create niya ang man to rule and take dominion. Wow. Praise God. Amen? Ngayon, meron ng magiging leader magta-take over sa creation ni God. Sino yon? Man. That's the move of God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Hindi pa tapos yung laban. Merong counter move. Para tayong naglalaro ng chess nito. Pinapakita ko sa inyo yung foundation. At ano ang katatayuan natin ngayon dito sa cosmic war na ito? The devil's counter move. The fall of humanity beginning from Adam and Eve. Sabi ni Lucifer, ganun pala ha, nilikha mo yan sa image mo. That is your move. This is my counter move. The devil tempted Eve. Sabi ng Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any trees in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Sabi nung serpent, you will not surely die. Kinontradict niya yung utos ng Diyos. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Bumigay ang creation ni God na nakadesign to take dominion and to rule. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag kang bibigay. Alam nyo, ganyan ang attack ng enemy. Magpahanggang ngayon, magbibigay siya ng mga suggestion, ng mga lies, ng mga deceptions. Alam nyo kung paano umatak ang enemy? Umaatak ang enemy outside the body and inside the body. Magbibigay ang enemy ng mga temptations para pag bumigay ang tao, magkaroon ng entry point. He can enter and build a
stronghold. Sabi dito, kinain ng babae, and then she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Pag ang tao ay bumagsak at nagkasala, naghahanap ng madadamay. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, walang damayan. Verse 7, then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings from themselves. Nakita na lang nila, dahil doon sa kanilang ginawa, na sila ay hubad, walang saplot. Sa totoo lang, literally, from the very beginning, hubad naman talaga sila. Kaya lang, maaaring nababalutan sila ng kaluwalhatian ng Diyos. But when they sin before God, nawala yung kaluwalhatian ng Diyos at nalantad ang kanilang kahubaran. Ito ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sinned. Nung pumasok ang kasalanan, nahubad na yung presensya ng Panginoon sa tao because of the counter move of the enemy. Dito na ako matatapos. Dito natin tatapusin para sa umagang ito. Pero itutuloy natin kasi mahaba itong move, counter move, move. Nandun pa lang tayo sa Book of Genesis, nandito tayo sa modern time. Pupunta ako sa move ng Panginoon. Number 3, God's move. Covering the nakedness of man. Nakita ng tao, naku, hubad siya. Ang ginawa, kumuha ng mga panakip na mga dahon. Kita nyo, mali Nagkumuha ng mga dahon na pangsaplot. Matutuyo yun Matutuyo yun. Nakita na ba kayo ng natuyot na dahon? Lumulutong yun. Pagka maghuhulugan na yun. Hindi, pangsamantala lang yun. Hindi talaga yun yung permanente. Pero ano ang move ni God? Covering the nakedness of man. Look at this. By a sacrificial skin of an animal. Look at verse 21. Ang sabi dito sa verse 21 ng Genesis, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife, and he clothed them. Nung ang tao, nakita ni Adam, ni Eve, hubad sila, na wala ang kaluwalhatian ng Diyos, nakalantad ang kanilang kahubaran. Grabe, mabuti pa rin si Lord. Nag-rebel ang tao. Alam niyo, sakit kay Lord nun. Para bang, nag-rebel si Lucifer, 1/3 of the angel, sabi ng Panginoon, ganun na, ito ang move ko. Magka-create ako someone according to my likeness, according to my image. Sila ngayon ang mangunguna, hindi kayo, sila. And then, yung mga nilikha niya na yon, in His image, pinagpala niya, tumalikod din, nag-disobey din sa Kanya. Pwede baliwalain na lang ng Diyos ang tao, pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Sinaplutan ng Diyos ang tao. Hindi dahon! Ano daw ang ginamit ni Lord? Skin of animal. At para balatan mo ang hayop, kailangan muna nitong mamatay. May namatay para balutan ang kahubaran ng tao. At hindi ito basta hayop. Sino sa inyo, one day, nakasakay ka ng jeepney, o nakasakay ka ng taxi, nakakita ka ng nasagasaan na aso. Minsan naano tayo, di ba? Naawa tayo. Pero saglit lang yun, dadaanan lang natin yung paglagpas natin doon sa aso na yon, siguro nasa tabi, patay dahil nasagasaan, makakalimutan mo na yon. Pero hindi ganung hayop ito. Actually, kilala to ni Adam at ni Eve. Kasi ang nagpangalan dito, ang nagbigay ng pangalan, si Adam.
Ang ibig sabihin, nung binigyan ng Panginoon ng saplot si Adam at si Eve, at nung nakita ni Adam, saan kinuha ito? Nung nakita ni Adam, kilala ko yan. Ako nagpangalan dyan eh. Kasama ko yan. Wala pa si Eve. Ito yung mga kasama ko. Pero naging sacrifice upang balutan ang kahubaran ng tao. Sa madali, ano ang sinisimbolize nito? Ang sinisimbolize pala nito ay yung mangyayari makalipas ng libo-libong taon, merong mamamatay sa krus at tawag sa kanya, the Lamb of God. Kaya nung nakita siya ni John the Baptist, ang sabi ni John the Baptist, nakita si Jesus Christ, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Bakit magiging panakip siya sa kahubaran ng tao? Upang ang makita ay ang kabanalan ng Diyos. Na kung tayo ay lalapit sa Panginoon, merong pwedeng i-cover sa atin. Dito na po tayo matatapos sa Revelation chapter 3, verse 17. Ito ang sabi ng Panginoon sa Church of Laodicea. Sila ay lukewarm, hindi mainit sa kanilang pag-ibig, pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, because you say, I am rich. Sinasabi ng tao, hindi, okay naman ako. Natutugunan naman ang mga pangangailangan ko. Actually, kontento ako, mayaman ako. I am rich. I have become wealthy and have need of nothing and do not know that you are wretched. Sabi ng Panginoon, miserable, poor, blind, and naked. Akala ng tao, hindi, maganda naman, magara ang pananamit ko. Maganda relo ko, maganda cellphone ko. May pera ako sa bangko, maganda bahay ko, maganda sasakyan ko, okay ako. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Sa totoo lang, sira ang buhay mo, bulag ka, at hubad. Pero may pangako ang Panginoon. Sabi niya sa verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness, kasi ganun talaga nangyari sa tao magmula dun sa Garden of Eden. Nakala niya okay siya, pero hubad talaga. Nawala ang kalwalhatian ng Diyos. And that shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Sandali, paano tayo bibili? Anong pangbayad? Ito nangyari. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Wala namang pambayad si Adam and Eve nung ipinangsaplot sa kanila. Pero yun ang ibig sabihin ng sacrifice. Kung lalapit ang tao, ang kahubaran ng tao ay babalutan ng Diyos ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, so that we can live a victorious life. Amen? Pwede ko po bang hilingin na tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes as we end ang atin pong objective sa umagang ito. Magkaroon tayo ng strong and deeper foundation. What is happening right now, what happened before. We are in the midst of a cosmic war, at ang digmaan na ito moves and counter moves. Hindi pa tapos. Kasalukuyang nangyayari. But if you will read the Word of God, pinapakita na ng Panginoon sa atin ang ending na matatagpuan sa Book of Revelation. If you are a child of God, you are already victorious. And the Lord wants you to walk in victory. Hindi tayo mamumuhay at lalakad na talunan at puro kabiguan sa buhay. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon, because the Lord will use you to be His instrument of blessings to this dying world.
Subalit meron tayong kailangang gawin sa mga kasama natin ngayon dito at maging online. Lumapit tayo sa Panginoon. Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Dahil sa kasalanan na wala ang kaluwalhatian ng Diyos na bumabalot sa atin, tayo ay hubad. Subalit nais tayong saplutan ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Merong sacrificial lamb sa cross of Calvary. More than 2,000 years ago, He died on the cross. He paid the punishment of our sin. And His name is Jesus the Christ. Sa umagang ito, kung ikaw ay naririto o kasama natin online, kung hindi ka pa nakagagawa ng pagsuko ng iyong buhay at nanampalataya at tinanggap si Jesucristo na Panginoon at tanging tagapagligtas, maaari po ba nating lapitan ng Diyos? Maniguro na tayo sa umagang ito. Nais ko kayong pangunahan sa isang panalangin. Manampalataya tayo sa Kanya. Pwede bang sabihin natin, Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo para sa akin. Muli, balutan mo ako ng iyong kaluwalhatian. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Thank you, O God, for the knowledge of your truth. And Lord, your word said that we shall know the truth, and the truth will set us free. Salamat po. At sa mga nanalangin ngayon, Panginoon, honor their commitment, your covenant with you. Bless them, protect them, O God. At nawa ang mga kapatiran na gumawa ng desisyon will continue to grow in the relationship with you. At ang dalangin ko para sa aming lahat, maranasan namin ang katagumpayan na nakalaan para sa bawat isa sa amin. We will walk in victory and conquer territories for your name's sake. We worship you, we glorify you, and we honor you. We worship you alone. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin nga natin, hallelujah.